Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Inar. Taong 1956, Mautalinis, Negros Oriental. Pagka kinabukasan, habang tulog na tulog pa rin si Inar, laking gulat ng kanyang ama nang makita nito ang halos 6 na bihag na nakapatong sa ibabaw ng mesa. "Nak, saan galing tong mga to?" "Yun na, kakasama mo yan sa mga barkada mo. Kapag may maghahanap dito sa ating baryo na may nawawala ng mga alaga, makakatikim ka sa akin. Tandaan mo yan." Wika ng itay niya habang galit na galit ito. Nang marinig ito ni Inar, bumango naman siya sa kanyang hinihigaan. "Hindi po yan galing sa masama, tay. Oo nga pala, hindi ko nasabi sa inyo na lumaban kami nila Masoy at Bandoy sa sabungan. Sakto naman eh. Sinuwerte kami. Hindi may pang-ulam na tayo ng ilang araw." Sagot ni Inar sa kanyang itay. "Ibig mong sabihin, sa'yo yan lahat?" Wika nito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali niyang tinungo ang likod bahay nila, kung saan natutulog yung mga kaibigan niya doon sa kubo. Pagpunta niya doon, agara naman niyang ginising ang mga kaibigan niya. "Bandoy, gising! Hoy, tanghali na oh. Tulog na tulog pa kayo ni Masoy dyan. Nako, yung mga bihag natin, nabubulok na yun." Wika pa ni Inar sa mga kaibigan niya. Subalit bigla siyang napapaupo sa bangko nang maalala niya ang matandang nagbigay sa kanya ng mutya. Pagsilay niyang muli sa mga kasama niya, napamura naman siya dahil wala na yun sa kanilang hinihigaan. Ayun na naman, pinagluloko na naman siya ng mga kaibigan niya. Makalipas ang 1 oras, pumwesto sila noon sa ilalim ng punong duhat at doon niluluto yung iba nilang mga bihag. "Nar, sabi ni Mang Ronald, bukas na bukas daw may magaganap na naman na sultada doon sa basketbulan. Ang sabi lalaban daw sila eh." Wika sa kanya ni Masoy na kaibigan niya. "Di nga, sinong nagbigay ng permiso para magkaroon ng laban dyan?" Sagot ni Inar. "Sino pa ba? Hindi yung pamangkin ni Mang Ronald, yung mayabang." Sabat naman ni Bandoy habang panay ang pagpapalaspas nito sa niluluto nito. "Maganda kung ganun. May mga panlaban pa naman tayo dun eh, kung sakaling totoo yung sinasabi nyo." Sagot ni Inar. Habang niluluto ni Bandoy ang mga bihag nilang napanalunan, may naisip ang magkaibigan. "Nar, total, masarap tong pulutan natin. Ano kaya kung puntahan natin si Mang Usting?" Tugon naman ni Masoy dito sa kanya. "Sino bang Usting? Yung magtutuba ng ibyok?" Sagot ni Inar. "Oo, Nar, yung si Mang Usting, dalhin nyo na lang dito kung wala siyang gagawin ngayon." Sabat naman ni Bandoy. Makalipas ang mga minuto, nagpunta nga silang dalawa ni Inar at Masoy sa kubo ni Mang Usting na nakatirik malapit sa sapa para bumili doon ng tuba. Kaya nakatirik malapit sa sapa ang bahay nito dahil ang tanging hanap buhay ng matandang yon
pagtutuba ng ibyok o kaong. Iyong kaong, tumubo lang yan sa masukal na lugar, di ba? Ilang sandali pa, nasipat nga nila si Mang Usting na sumalok ng tuba sa puno ng ibyok. Bungad kaagad ni Masoy dito. Ay, Mang Usting, ano, maraming huli tayo? Parang nakatutok talaga dyan ah. Ano naman iho? Kapag hindi tayo kumakayod, aba, wala rin tayong kakainin. O siya, anong pakay nyo, ba't naparito kayo? Sagot ng matanda. Sinabi nila dito ang kanilang pakay. Yun nga, bibili sana sila ng tuba. Makalipas ang mga minuto, nakakuha na nga sila ng tuba. Subalit ibinigay lang sa kanila ang tuba ng libre dito kay Mang Usting. Gano'n naman talaga kapag sa probinsya eh. Kapag kakilala mo lang hindi uso ang salapi. O Mang Usting, tutal, ayaw mo namang tumanggap ng bayad. Sumunod ka na lang sa amin. Sakto, may niluluto kaming biyag sa ilalim ng duhat. Ayun oh, nakikita mo yung may tao sa ilalim? Wika ni Inardito. Ngumisi lang naman ang matanda at sinabihan na susunod na lang siya. Ilang sandali pa, naglalakad na nga sila pabalik kung saan si Bandoy. Dala-dala nila noon ang katawan ng kawayan na naglalama ng tuba. Paglapit nila kay Bandoy, bungad kaagad nito ay, "O ano na? Ang tagal nyo. Teka, hindi nyo kasama si Mang Usting?" Wika sa kanila nitong si Bandoy. "Hindi pre. Ang sabi niya mamaya na siya susunod." Sagot naman ni Masoy. "Nako, huwag mo nang asahan yung sabi-sabi na susunod na lang. Bulok na dahilan na yan." Patawa-tawa naman ni Bandoy sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang makalipas. Inumpisahan na nga nila ang kanilang tagayan. Habang masayang masaya silang nag-inuman, sipat naman nila ang sentro ng baryo, kung saan naghanda ng mga gamit ang mga tao sa basketbulan para sa laban kinabukasan. Subalit ang hindi nila napansin na yung matandang si Usting sumunod pala sa kanila. Nang masipat nila ito, dali-dali itong sinalubong ni Inar habang inayang sumali sa kanilang kasayahan. Kung hindi nyo na itatanong kung bakit ganito yung kwento na para bang wala na silang ibang ginawa kundi magsaya, mag-inuman. Dahil ayon sa pinsan ng lulo ko, ganito daw talaga sa bundok noong 1950s. Noon daw, kahit nagmamay-ari ang isang tao ng hekta-hektaryang lupain at mga tanim, ganito talaga daw yung libangan nila. Gumagala habang may dala-dalang tandang, may dalang tuba, at pupunta sa ibang baryo. Hindi gaya ngayon. Halos karamihan, ginagamit na ang mga lupain para umunlad sa buhay. Habang kasagsagan sila sa pag-inumang apat, nadapo naman ang kanilang paksa patungkol sa mga tari-tari o yung laban ng mga tandang. Ayon kay Mang Usting, may nakilala daw siya noong kabataan niya na isang ermitanyo na bumaba ng bayan taon-taon para lang uminom ng alak. Ayon dito,
Nakatira daw ang ermitanyong yon sa tuktok ng bundok ng Mantalinis. Bihira lang daw magpakita ang ermitanyong yon. Gawa ng piling tao lang ang nilapitan nito. Dagdag pa nito, minsan na rin siyang inaya nitong sumama sa bundok para makita din niya ang lugar na kanyang tinitiran. Nung una, pumayag daw siyang sumama dito. Subalit, biglang bumahag ang kanyang buntot nang sabihin nito kung saan bundok siya nakatira. Iyon ay ang bundok ng Murok na naroroon sa tuktok ng Mount Talinis. Kaya natakot itong si Mang Usting dahil sabi-sabi sa kanilang lugar noon na ang bundok na yon pinamumugaran ng mga aswang. Nang marinig ng mga kasama ni Inar ang kwento ni Mang Usting, hindi nila maiwasang matakot dito. Sino namang pangalan ng ermitanyong nakilala mo, Manong? Nangangatog na tanong ni Inar. Nang marinig ng matanda ang sinagot niya, napatitig naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Hindi ko siya kilala, Dong. Nagmula nung tinanggihan ko siya, hindi ko na ulit nakita dito sa bayan ang matanda. O siya, mauna na ako sa inyo. May kalabaw pa akong kailangang ilipat ng pwesto." Sabay paalam nito dahil nga inabot sila ng hapon sa lugar kakainom. Habang naiwan silang tatlo, hindi maiwasang mapaisip nitong si Inar na yung matandang nagbigay sa kanya ng pambihirang tsak ang pinaghinalaan niya, na yun din ang ermitanyong nakita ni Mang Usting. Pero ang ipinagtataka niya, paanong buhay pa rin ang matanda? Gawa ng bata pa lamang itong si Mang Usting nang masilayan na niya ang matanda. Tapos ngayon, ang tanda na rin ni Mang Usting pa dahil pareho silang nalalasing ng araw ding yun. Kaya't kinagabihan, pinili na lang nitong si Inar na matulog na lang. Kinabukasan, maaga pa siyang pinuntahan ng mga kaibigan niya sa kanilang bahay. Paglabas niya ng bahay, nakita niya sila Masoy at Bandoy na nakaupo sa ilalim ng punong pangalanga. Kaagad naman niya itong nilapitan at tinanong kung anong pakay ng mga ito. "Oh, nakalimutan mo na ba yung sinabi namin sa iyo kahapon? May laban ngayon sa may patag. At gaya ng sinabi ko, may mga tandang sila Mang Ronald na ilalaban ngayon. Ang balita, sa pamangkin niya yung mga yan galing ibang bansa." Sagot ni Bandoy dito sa kanya. Sinabi naman ng mga ito na oo, meron daw silang tag-isang tandang na ilalaban. Makalipas ang mga oras, sumapit na nga ang 10:00 ng umaga. Sipat na nila noon ang unti-unting pagdami ng mga tao sa may nasabing basketbulan na hindi na semento. Kaya't dahan-dahan na silang naglalakad noon habang bitbit ni Inar ang isa niyang panlabang tandang. Paglapit nila, sakto namang nagsimula na ang sultada. At may ilang taga-baryo na silang nakitang lumalaban sa mga dayo. Pagkakita ng kababaryo nila sa dalang tandang nila Inar, halos napatakip naman yon sa kanilang mga bibig habang pahigping tumatawa. Alam nila Inar na sila ang pinagtawanan nito.
dahil mga manok pangkatay lang naman ang kanilang daladala. Yung tipong Tagalogin, kung tawagin sa Tagalog. Pagkarating nila Inar sa may puno ng talisay, agad naman niyang itinali doon ang tandang dahil hindi talaga siya tinitigilan ng mga kababaryo niya. Mas lalong nainis itong si Inar nang dumating ang isang kababaryo niyang pinakaayaw niyang makasalamuha na yung nagngangalang Ronald. Yung dala kasi niyang tandang, wala talagang kaporma-porma. Kapag pinagmasdan mo ito sa malayo, animoy mga tuyong dahon ang mga balahibo nito. Nung nilagay niya ito sa lupa, akala mo, takot ito sa lahat ng mga tandang sa kanyang paligid. Gawa ng ang lakas din ng mga tunog ng mga manok doon. Ayon kay Inar, napakalakas ng sultada noon, partikular sa bayan ng Dawin at Bakong. Dahil ang mga panahon na ito, bago pang lumaganap ang mga manok na galing Texas, kilala ang mga lahi na yan dahil sa mga magagaling na Amerikanong nagpalahi ng mga ito. Kadalasan sa nagwawagi sa sabungan noon ay ang ganong klaseng manok dahil matindi itong umatake kumpara sa pangkaraniwang na mga tandang. Kaya ganon na lamang pinagkansawan itong si Inar dahil ang ipinalaban nila ay alam nyo na. Hanggang sa magpasya ang kanilang grupo na iunang ilaban ang tandang ni Inar kontra naman doon sa mga dayo. Sa ulutan pa lang, grabe na ang pangkakansyaw ng mga tao sa kanila. At ang masakit pa nito, kababaryo lang niya ang nagtrato sa kanila ng ganon. Subalit naging pabor naman ito sa makakalaban nila Inar. Gawa ng wala yung imik subalit. Ramdam nila na nagagalak din ito nang makita kung papaano paglaruan ang pambato niya. Subalit kabaliktaran ang nangyari hanggang sa pumasok na sa ruweda ang tatlo, habang si Inar ang humawak sa tandang. Paglapag ng tandang sa lupa, makikita mo, animoy hindi ito lalaban. Pero ang hindi alam ng lahat, inilagay ni Inar sa tari ng kanyang pambato ang bigay ng matandang ermitanyo. Paglapag ng tandang, tumalikod lang naman siya habang lumakad papalabas ng ruweda. Pagbalik niya ng tingin, doon niya muling nakita ang ipinamalas na galing ng kanyang pambato. Kahit ilang bisis na niyang nasilayan ang ganong laban, namangha talaga siya dahil hindi lumaban ang kanyang tandang kapag nasa lupa. Ang laro nito, puro paitas, at yung kalaban naman, palingalinga lang ito sa ilalim habang nag-aantay ng pagkakataon upang lalapag yung kanya. Hanggang sa mabagot na lamang ang kalabang tandang. Sa muling paglipad ng tandang ni Inar sa ere, ay bigla itong sumama sa itaas. Pero sa pagbagsak nito, bigla na lang yung natumba habang nangingitim ang pagmumuka. Paglapit ng sentensyador, nakita nilang sa kili-kili ang tama nun. Nang makita ng mga tao ang pagbagsak ng kalaban, may sumisigaw pa noon na isang matanda habang tumatawa.